And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon, ikawalo ng Hulyo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, whistleblower sa missing sa Bungero nasa custody na ng PNP. 1,000 buwan ng allowance ng mga estudyante isinusulong naman sa Senado. Text notification nilulunsad ng MMDA para sa mga lumalabag sa No Contact Apprehension Policy. Taal Volcano nagbabanta na muling sumabog makaraang muling tumaas ang seismic activity ng bulkan. Halos 40 lugar sa Luzon binaha dahil sa bagyong Bising. May kasama pang habagat. Nasa mga 82,000 na mga residente ang apektado. Southwest monsoon o habagat magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Yun po namang mga nadisgrasya, mga namatay sa Texas dahil po sa flash flood sumabot na ng 82. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, magiging maulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong araw, epekto ng southwest monsoon o habagat. Asahan ang maulap na papawiri na may kalakasang pagulan sa Ilocos Region na maaaring magresulta ng mga pagbaha at landslides. Ayon sa pag-asa, ang katulad na panahon ay mararanasan din sa Metro Manila, Cagayan o Cagayan Valley, sa Cordillera, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula at sa Bangsamoro Region. Samantala, ang severe tropical storm Danas naman, huling namataan sa layong 705 kilometers, labas na ito ng Para, hilaga ng Itbayat, Batanes o hilaga ng Taiwan. Taglay nito ang lakas na hangin umabot ng 75 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso naman umabot ng 115 km, kumikilos ng pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 20 km bawat oras. Ayon kay Veronica Torres ng Pag-asa, wala nang epekto ang bagyong Danas saan mang panig ng bansa. Diyan pa man, sinabi ni Torres na may binabantayan silang cluster of clouds o kumpol ng kaulapan na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. May gitna sa 82,000 individuals sa Hilaga at Central Luzon ang inilikas dahil naman sa nararanasang mga pagulan dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong Bising na lumabas na ng Par at ng habagat. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, naapektuhan ang sama ng panahon ng 27,401 families o katabas ito ng 82,548 katao mula Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Central Luzon. Sa huling monitoring ng Office of Civil Defense, nasa 38 na mga lugar ang nalubog naman sa baha. Bagamat walang casualty, may mga napaulot na pagguho ng lupa sa Itogon, Benguet mula pa noong nakarang linggo. Mabilis naman ang naging aksyon ng Office of Civil Defense na agad na namahagi ng family food packs sa mga apektadong pamilya. Magandang Umaga, Pilipinas! Walang Pilipinong nasawi sa malawakang pagbaha sa Texas. Ayon kay Consul General Gunter Emil Sales, nasa 100 Pilipino-American at mga Pinoy ang naninirahan sa naturang lungsod. Iginit opisyal, sa ngayon, wala pa naman silang natatanggap na report ukol sa nasawing Pilipino, ngunit marami ang nagsasabing binaha ang kanilang tahanan at natangay din ang kanilang mga personal na gamit. Ilan sa mga binahang Pilipino ay pansamantalang inilipat sa Sunserby Cities sa San Antonio, Texas. Magandang Umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX sa banta ng posibleng pagsabog ng Bulkan Taal sa gitna ng pagtaas ng seismic activity nito.
Kasunod ito ng naitalang real-time seismic energy measurement kasabay ng magkakasunod na volcanic tremor. Ayon sa PBOX, ang pagtaas ng seismic activity gayon din ang kawalan ng naobserbahang degassing mula sa main crater ay maaaring indikasyon na nahirapan o nabarhan ang daanan ng volcanic gas sa loob ng bulkan. Posible itong magresulta ng panandaliang pressure sa loob ng bulkan at mag-trigger ng phreatic o minor phreato magmatic eruption. Kaugnay nito, patuloy na pinapaalalahanan ng publiko nananatiling nakataas ang alert level 1 o nasa abnormal na kondisyon ng bulkan at hindi dapat ikonsiderang walang unrest o panganib ng pagsabog. Muli namang nagpaalala ang PBOX na bawal pumasok sa permanent danger zone ng aktibong bulkan, partikular na sa Taal. Sa gitna ito ng pagtaas ng aktibidad ng Bulkan Taal sa Batangas na posibleng pumutok anumang oras. Bukod pa rito ang Canlaon Volcano sa Negros Island at Mayon Volcano sa Albay na posible pa ring mag-alburuto. Ipinanukala naman ni Senator Laurel Legarda ang National Student Allowance Program o NSAP-AC na naglalayong magbigay ng 1,000 pisong buwanang allowance sa mga estudyanteng Pilipino mula kindergarten hanggang kolehiyo upang matustusan ang gastusin sa pagkain, pamasahe at gamit sa paaralan. Kakibat ito ng panukalang batas na hinain sa Kamara ng kanyang anak na si Congressman Leandro Lebiste. Ipamamahagi ang allowance sa pamamagitan ng student card o digital voucher na magagamit ng mga estudyante sa mga accredited na mga tindahan at serbisyo. Ayon kay Legarda, hindi ito ayuda kundi isang makabuluhang pamumuhunan para sa kinabukasan ng bansa. Bukod sa layuning itaguyod ang edukasyon at mapabuti ang pagdalo at pagganap sa paaralan, isinusulong din ng panukala ang digital financial inclusion na nagsusulong na isang sustainability framework upang matiyak ang pangmatagalang implementasyon ng programa. Tinatayang mahigit sa 30 million na mga estudyante ang makikinabang sa pagpapatibay ng NSAP-AC. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, hiwalayang Yen Santos at Pauli Contis by third party? Sino kaya ang third party ito? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Kung matatandaan, si Yen Santos ang itinuturong dahilan sa di umano ay hiwalayang LJ Reyes at Paulo Contis. Pero ngayon, usap-usapan na meron na naman daw third party ang involved sa hiwalayang Yen Santos at Paulo Contis. Ayaw magbigay komento ni Paulo kaugnay sa mga isyong noong pang pinag-uusapan. Ito ay may kinalaman sa hiwalayan nila ni Yen Santos. Pero marami ang nagsasabi na isang non-showbiz girl daw ang ngayon ay apple of the eye ng naturang aktor. Sino ito? Well, sa totoo lang, malaking panandang pananong pa rin hanggang ngayon kung sino nga ba ang ipinalit ni Paulo Contis kay Yen Santos. O si Yen Santos nga ba ang dahilan ng hiwalayan? Si Yen at si Paulo ay hindi nagsasalita. Mag-iisang taon na ang hiwalayan pero wala tayong naririnig sa kanila. Yan ang ating DZRH Showbizatis News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Yen, good morning. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Masasama pa tayo sa intrigang yan. 15 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga, nagkaloob ng 6.9 million pesos na cash incentive ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent at Philippine Air Force personnel na ipinadala sa Myanmar makaraan itong yanigin ng magnitude 7.7 na lindol noong Marso 28. Sa turnover ceremony sa Campo Aguinaldo sa Quezon City, ginawaran ng tig 50,000 pesos ang bawat isa sa 138 responders bilang pagkilala at pasasalamat sa kanilang 12 araw na humanitarian at search and rescue mission sa mga lugar na nasalanta ng pagyanig. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, laging handa ang PAGCOR na suportahan ang lahat ng mga overseas humanitarian efforts ng pamahalaan.
Sinabi din ho ni Chairman Tenco na dapat talagang parangalan ang katapangan. Hindi lamang pala ang katapangan, kundi ang compassion that defines Filipino humanitarian missions. Kabilang sa Philippine Interagency Humanitarian Contingent, ang mga kinatawan ng Office of Civil Defense, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Environment and Natural Resources, Emergency Response Team at Department of Health. Tumulak patungong Myanmar noong April 1 ang grupo upang maghatid ng medical at logistical support sa mga biktima ng lindol na kumitil na mahigit sa 2,000 na buhay at nasugat ng halos 4,000 iba pa. Habang naroroon, nagtayo naman ang mga Philippine responder ng isang Type 1 PICS Field Hospital sa Napidao kung saan nasa 1,000 mahigit na mga pasyente na may iba't ibang karamdaman ang kanilang ginamot. Nagsagawa rin sila ng search and rescue operations katuwang ang mga lokal na otoridad. 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nananawagan si Senator Bongo sa Department of Public Works and Highways na gawing prioridad ang pagtatayo ng mandatory at dedicated evacuation centers sa lahat ng mga bayan at syudad at hindi ang mga proyekto na hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. Ang apela ay ginawa ni Senator Go, ang chairman ng Senate Committee on Health, sa harap ng mga residenteng biktima ng sunog sa Maynila na kanyang binisita kahapon. Tinukoy ni Senator Go ang Ligtas Pinoy Centers Act na isa sa mga batas na siya ang principal author o may pangunahing may akda. Lain ang batas sa mabigyan ng ligtas, malinis, kompleto, may privacy na evacuation center ang mga evacuee upang maprotektahan ang kanilang dignidad. Binigyan din pa ng senador ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na matutuluyan at pangangailangan ng mga nasunugan. Kaya naman naghain ito ng 10 panukalang batas, kabilang dito yung Disaster Resilience Bill na lilikha ng maayos at mas epektibong sistema para sa paghahanda sa mga sakuna. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, mga misis, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay Italian sa germs sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman, recommended ko ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. Ayan, at habang kayo po'y naliligo gamit ang Shield Bath Soap at mamaya maglalaba gamit naman ng Pride Detergent. Isipin ninyo ang sagot sa ating mahiwagang tunog na ngayon ay nagkakahalaga na ng 21,000 pesos. Sabi ni Tunog Master Mabel Alime, Sir, alabang nananalo. Ayan, ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Sa totoo lang, nakuha na yung item number 1 tsaka item number 2. Hindi lang sila nagpapanagpo doon sa prinsipyo ng P6 na ating binabanggit. Ayan, kaya, i-check nyo. Meron sa meron kahapon sa online, nakita ko. May mga sagot doon na tama yung item number 1 at tama din yung item number 2. Hindi lang sila nagpapanagpo pa. Maya pa ba kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga? Pwede nang makabili ng 20,000 pesos at 20 pesos kada kilo na bigas ang mga benepisyaryo ng walang gutom program gamit ang kanilang Electronic Benefit Transfer Card o yung mga EBT card. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, pwedeng gamitin ang EBT card sa pagbili ng pagkain mula sa mga kadiwa accredited retailers. Kabilang sa mga aring bilhin din ay mga pagkain may carbohydrates at protina gaya ng bigas at kamote. Ayan, So para ho doon sa mga may EBT, Electronic Benefit Transfer Card, mula po sa DSWD, pwede nyo na daw yang gamitin. Suportado naman ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang pagpapalawak ng programang Benting Bigas Meron Na.
ng Pangulong Bongbong Marcos na magsisilbi umano ang lifeline ng mga karaniwang Pilipino at patunay na kumikilos ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Ayon kay Speaker Romualdez, alam naman ng lahat na ang bigas ang patayang pagkain ng bawat tahanan, kaya ang 20 pesos kada bigas o kada kilo ng bigas ay hindi lamang presyo. Ito'y pag-asa para sa bawat pamilyang Pilipino. Kumpiyansa rin si Romualdez na maglalaan ang Kamara ng sapat na pondo para magtuloy-tuloy ang pagpapatupad ng naturang programa. Kaugnay nito, inihain din ni Romualdez ang House Bill No. 1 o Rice Industry and Consumer Empowerment Act o Rice Act na naglalayong ibalik at palakasin ang kapangyarihan ng National Food Authority upang patatagin ang presyo ng bigas, tiyakin ang sapat na supply at direktang suportahan ng mga magsasaka at mga mamimili. Ayon ho kasi nasa 8 hanggang 10 pesos lang ang farm gate price ng palay dahil pa rin sa umiiral na rice tarification law. Pero hindi, actually nagsasamantala lang ho talaga na rin yung ibang mga trader. Kaya lang sabi nga din nila, paano naman din natin sila masisisi kung ang mismong NFA hindi na namimili. Mukhang nasagad na rin ang pondo ng NFA. Hindi naman nasagad, nasagad yung kanilang capacity na mamili. Dahil yung mga bodega nila puno pa rin. Magandang umaga, Pilipinas! Iginita man ng Amiha National Federation of Peasant Women na hindi mapapanatili ang 20 pesos kada kilong bigas ng administrasyon hanggat merong rice tarification law o rice liberalization law. Ito ang tugon ng grupo sa pahayag ng Pangulo na kanyang isusustain ang 20 pesos per kilo rice program ng pamahalaan. Ayon sa grupong amihan sa ilalim ng Rice Liberalization Law, ipinaupaya na lamang sa mga pribadong trader at mga importer ang pamimili at pagbebenta ng palay habang nalilimitahan ang mandato ng National Food Authority sa bumper stocking. Ginit pa ng amihan, hindi masasagot ng naturang batas ang totoong suliranin ng mga magsasaka na kawalan ng lupa, kakulangan ng irigasyon, walang support price sa mga mamimili ng palay at suportang produksyon tulad ng farm inputs at post-harvest facilities. Ang panawagan ng grupo, direkta ng mamili ang NFA sa mga komunidad mula sa mga magsasaka sa halagang hindi naman bababa sa 20 pesos kada kilo para mas maraming mabili ng ahensya at wala ng karagdagang gastos pa sa tracking at iba pa. Dahil kadalasan yun ang nagiging problema ng mga magsasaka. Kumpiyansa naman si Attorney Princess Amante, spokesperson ng Kamara, na agad na may ipapasa ang panukalang Rice Act ngayong 20th Congress dahil naplansya na ito noong 19th Congress sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Bukod kay Romualdez, ang Rice Bill ay inakda din ni Representatives Andrew Julian Romualdez at Judas Idre ng Tingog Party List. Ang House Bill No. 1 o Rice Act ang unang panukalang inihain sa pagbubukas ng 20th Congress na nagpapakita na ito ay isa sa mga pangunahing prioridad na legislatura. Lain ang panukala na isaayos at palakasin ang National Food Authority upang mapababa ang presyo ng bigas, mapalakas ang kabuhayan ng mga Pilipinong magsasaka at matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng bigas sa buong bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 3 regular member ng CPP-NPA at 2 miyembro ng Milisya ng Bayan sumuko kasama ang kanilang mga armas sa San Miguel, Surigao del Sur. Detalye na balita mula kay June Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Tuluyan ang sumuko sa 4th Infantry Diamond Division ang 5 miyembro ng kilusang CPP-NPA-NDF sa barangay Bulhuon, San Miguel, Surigao del Sur. Sa report mula sa 75th IB ng 41st Infantry Brigade, noon ang sumuko ang 2 miyembro ng Milisya ng Bayan sa barangay Bulhuon, San Miguel, Surigao del Sur. Kasamang sinuko ang mga gamit nilang armas, 2 units ng AK-47 rifles. Ang pagsuko ay sa pamamagitan ng Mobile Community Support Sustainment Team at ng Civil Military Operations Personnel. Nakalipas ang 2 araw, sumuko naman ang 3 regular member ng CPP-NPA na kinabibilangan ng isang team leader, isang medic at isang squad leader. Kasama rin nilang isinuko ang mga gamit na armas, isang RPK light machine gun, 3 units ng AK-47 at isang unit ng M14 rifle na pawang malalakas na uri ng armas. Sa mga naging pahayag ng mga surrendery, masyado naman silang pagod at
stress sa kanilang sitwasyon na dumarana sa matinding gutom at matagal lang panahong nawalay sa kanilang mga pamilya. Ito mano ang dahilan ng desisyon nilang pag-abandona sa kanilang armed struggle. Sa pahayag mula kay 75th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Earl Pardillo, nagpapatuloy ang kanilang walang humpay na military operation sa mga kabundukan na pinaglulunggaan ng mga natitirang rebelde at kinokordon ang area. Malugod namang tinatanggap ni 4th IB Commander Major General Aneron Jr. ang mga nagbabalik loob ng mga kapwa Pilipino bilang resulta ng government whole of nation approach to ending local communist armed conflict sa bahagi ng Northern Mindanao. Isinailalim naman agad sa ECLIP orientation ang mga sumuko para sa kanilang financial assistance and livelihood support. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! So, Grand June at magandang umaga sa mga suki natin dyan sa North Cotabato. Magandang umaga sa mga taga-Kidapawan City at mga taga-Giwan, Eastern Samar. Kumusta na ho yung mga Pilipino dyan sa Taiwan? Inilapit pa ng Government Service Insurance System o GSIS at ang Department of Education ang digital tools pa mga paaralan sa mga liblib na lugar ng Negros Oriental. Ito ay sa pamamagitan ng pagdodonate ng 400,000 pesos na halaga ng Information and Communication Technology o mga ICT materials sa Patrocina Encarnacion National High School. Kabilang sa mga handog ng dalawang ahensya ay 9 na laptop, 2 printer, 3 wall pans bilang bahagi ng Adapan School Initiative ng GSIS na naglalayong suportahan ang Last Mile Schools. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Beloso, committed ang kanilang ahensya na tugunan ang pangangailangan ng mga paaralan, mabigyan ng access sa digital tools ang mga estudyante. Pinuri naman ni Leyte Congressman Ferdinand Martin Romualdez ang pagsisimula ng Phase 2 and 3 ng National Fiber Backbone Project sa Palo, Leyte. Inilarawan ito bilang isang matibay na hakbang tungo sa pagbibigay ng mabilis at maasahang internet connectivity sa bawat pamilyang Pilipino. Kasama ng Pangulong Marcos si Romualdez at iba pang mga opisyal sa paglulunsad ng proyekto, ginanap sa The Tropics MacArthur Park Hotel sa Palo. Sa bagong yugto, palalawakin ng National Fiber Backbone Project ang coverage nito sa Luzon, tatawid sa Visayas, kabilang ang Eastern Visayas at sisimulan ang pagpapatupad sa ilang bahagi ng Mindanao. Layunin nitong ikonekta ang halos 1,000 tanggapan ng pamahalaan, 20 probinsya at makinabang ang tinatayang 17 million na mga Pilipino, kabilang ang 1.39 million na mga unique users. Binigyan din ni Romualdez na sa kasalukuyang panahon, hindi na luho kundi isa ng necessity o pangangailangan ang pagkakaroon ng internet access para sa bawat pamilyang Pilipino. 29 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, o pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot mo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang South ka sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test at chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Galingan ho ninyo yung paghula sa ating mahiwagang tunog. 12 piraso ng anti-personal mines na itinanim ng communist terrorist group sa isang lugar ng Northern Samar nasa bataman ng militar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Sunod-sunod naman ang pagkakasabat ng mga anti-personal mines ito sa lalawigan ng Northern Samar sa inilulunsad ng operasyon ng militar. Ayon sa ulat ng 7th Infantry Battalion, muling na-recover ng nasabing tropa ng gobyerno ang mga anti-personal mines kung saan 12 ang nakuha na itinanim nitong mga grupo ng New People's Army sa bisinidad ng Barangay Magsaysay, Bayan ng Mapanas, Northern Samar. Ang nasabing mga nakuhang anti-personal mines ay na-recover matapos ang impormasyon o sumbong mismo mula sa mga residente doon sa nasabing lugar na agad naman na naglunsad ng focused military operations ang nasabing tropa ng gobyerno.
Sa ilalim ng International Humanitarian Law, ayon sa reportang AFP, mahigpit itong ipinagbabawal dahil sa indiscriminate and devastating epekto nito. Patuloy naman ang target ngayon ng 70th Infantry Research Battalion na ma-eradicate ang pananakot at mapanatilang pagbibigay ng proteksyon sa human rights at masuportahan ang peace and development initiatives ng mga conflict-affected communities sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bandayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bandayan. Maganda umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Baka may mga importanteng lakad kayo ngayon na magbaon ho na proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households at ating mga emergency kit. Very effective ho yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kabahay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alkalone, ayon ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Isinailalim sa restrictive custody sa Campo Crame sa Quezon City ang 15 pulis kabilang ang isang lieutenant colonel na manoy nasasangkot sa missing sa Bungeros. Ayon kay Philippine National Police Chief Nicolas Torre III, mananatiling nasa restrictive custody ang mga naturang pulis habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa kaso. Ngunit paglilinaw ni Torre, hindi lamang sila magpopokus sa 15 na natukoy ng mga pulis, kundi posible anyang may mga lumutang pang personalidad sa gitna ng kanilang investigasyon. Ginititore na hindi katanggap-tanggap ang nangyayari sa 24 na missing sa Bungeros kung kaya't o sa investigasyon kaugnay ng missing sa Bungeros, kaya't porsigido silang marsyalba ang kaso at mabigyan ng hustisya ang mga naulilang pamilya. Nako, lumalawak na. Iniimbestigahan na rin ng Korte Suprema ang ilang miyembro ng judiciary na manoy may kinalaman sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nakakausap na niya si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo hinggil sa naturang usapin. Anya, posibleng madagdagan pa ang mga taong posibleng dawit sa krimen. Una nang sinabi ng kalihim na may impormasyong nakarating sa kanya na may hukom. May judge umanong nag-aayos ng kaso ni Atong Ang na isa sa mga itinuturong mastermind sa naturang krimen. Samantala kasama din sa investigasyon ang mga kilos na maaaring makaapekto sa integridad ng justice system sa bansa. Suportado ni Lanao del Sur Representative si Alonta Jong, isa sa mga leader ng House Young Guns, ang pagbabawal naman sa online gambling sa Pilipinas dahil sa mas mabigat umanong pinsalang idinudulot ito sa lipunan kumpara sa anumang benepisyong pang-ekonomiyang makukuha rito. Sa kanyang pahayag, nagpapalakas sa lumalawak na panawagan ng Kongreso na ipagbawal ang lahat ng anyo ng internet-based gambling kabilang ang kinokontrol ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na dati nang nagpahayag ng kahandaang higpitan ng regulasyon kaysa sumang-ayon sa total ban. Sa 20th Congress, parehong mga lider ng Senado at Kamara ang nagbabalak ng mga deliberasyon sa komite para sa panukalang batas na magpapawalang bisa sa mga online gambling platforms dahil sa kaugnayan nito sa addiction, kriminalidad at pagguho ng pagpapahalagang pampamilya. Nananawagan din si Senator J.B. Ejercito ng mas mahigpit na regulasyon ng gobyerno sa online gambling na tinatawag niyang isang lumalalang social crisis. Mas mapanganib pa kaysa sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Ejercito, sa POGO ang kadalasan na biktima ay dayuhan. Pero sa online gambling, mismong mga kababayan natin ang tinatamaan, mga manggagawa, mga magulang, pati kabataan. Kaya't mas masahol pa dito mas masahol pa raw ito kaysa sa POGO. Dahil tayo mismo ang unti-unting nasisira.
Nagbabala din sa ehersito na sa tahimik pero mabilis na paglaganap ng online gambling sa bansa sa pamamagitan ng smartphone apps na bukas 24/7. Nakakaakit sa mga Pilipinong nakararanas ng kagibitan o nasa alanganing kalagayang pampinansyal. Iginit pa ng senador na napakalaki ng epekto ng online gambling sa lipunan. Kabilang dito ang pagkasira ng pamilya, pagkalubog sa utang at negatibong epekto sa mental health lalong-lalo na sa mga kabataan. Hinimok din niya ang National Telecommunications Commission magpatupad ng mga paraan kung saan pwedeng i-request ng isang individual o ng kanyang pamilyang ma-block ang access sa online gambling sites. Anya mahalagang magkaroon ng mekanismo na tutulong sa mga gustong umiwas sa sugal o sa mga pamilya na gustong protektahan ang kanilang mahal sa buhay mula sa pagkalulong. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-asawang high-value individual drug suspect naman arestado matapos makumpiskahan ng syabong nagkakahalaga ng 238,000 pesos sa San Carlos City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, RH38. Masantos siya kabasan at sakamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kapusan, Kuyang Angel. Timbog ang mag-asawang high-value individual drug suspect na kinilalang sila Kenny Chan Zacarias, 34 anyos, at Jerry Lynn Zacarias, 24 anyos, kapwa residente ng Barangay Tandok, San Carlos City, Pangasinan. Sa ulat ni San Carlos City Chief of Police Lieutenant Colonel Eliasar Edulmo, alas 4:15 ng madaling araw ng salakayin ng pinagsanib na puwersa ng PDAU, PIU ng Pangasinan PPO, RPDAU, PDISU-1 at San Carlos City Police Station ang bahay ng mga suspek. Bitbit ang search warrant na pinalabas ng RTC San Carlos City para sa paglabag sa Republic Act 9165 at nakumpiska sa kanilang bahay ang 8 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang Cebu na tumitimbang ng 35 gramo at may street drug price na 238,000 pesos. Nasamsam din ang iba't ibang drug paraphernalia sa isang electronic weighing scale. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station ng mag-asawang suspek at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Freddy Fajardo, RH38, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa ating mga magsasaka, sa ating mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tuloy nyo lang yung pagtatanim pa ho ng nyog. Tumataas ang benta ho ng kopra ngayon. At syempre inyong pagtatanim ho ng kakao. Tatulong nga po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans. At pinoproduce yan para magkaroon ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay branda ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang tangerine chocolate ay available po sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, pinagmamalaki niya ang tangerine chocolate dahil ito'y talagang gawang lokal, but taste and looks global. Kaya talagang pang-export po ang dating. Kung kayo ay pabalik ng Pilipinas, huwag lang magpasalubong na imported na tsokolate dahil meron tayong pinagmamalaking gawang atin. May 10 variants po ang tangerine chocolate ng mga raw material galing din po sa ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Arestado ang isang 24 anyos na construction worker. Makaraang mahulihan ito ng barel sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Ang suspect na si Dexter Manalang Praile ay naunang nag-viral sa isang social media post makaraang masapol ng CCTV ang kanyang pagnanakaw pagpasok sa isang village o sa isang cluster ng kabahayan sa barangay Holy Spirit nitong July 1. Nagsagawa na kaagad ng follow-up operation ng pulisya ng
ang makarating sa kanilang impormasyon at naispatan ng suspect na nooy naglalakad at nagtangkang tumakas matapos na lapitan ng mga pulis. Na-recover sa kanya ang hindi lisensyadong kalibre 22 na Taurus pistol at magazine at merong 5 bala. Napag-alaman na dati na palang naaresto ito ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ganyan din ang Presidential Decree 1602 noong 2018 at 2019. Noong una ho, akala nila ito ho bata. Dahil mukhang bata Yung pala patpatin lang. 24 anyos na pala. Kita mo, akala mo, ang bait-bait. Yan ho, malupit. Araw kong pumasok. Araw kong pumasok sa mga sa mga kabahayan, Kasi meron ho silang kasamang may lookout silang nakamotor, Oo. Alam niyo tinatangay nitong mga loko ito, washing machine. Malupit. Saka nakakita na araw kong pumasok, meron pang meron pang bitbit na sasakyan, washing machine, kung ano yung mga pupwede, gulong ng sasakyan. Ganon kalupit itong mga lokong ito. Nung yung ibang mga mga residente, nakita nung papalabas na dahil ultimo ventilador na nililinis. nalingat lang ho yung naglilinis, kinangay. Ganon ho kalupit itong mga lokong to. Eto ngayon, hinabol ng community. Aba, sino maglalakas daw? Tutukan ba naman kayo ng baril? Ay, Diyos may Ginoo. Kaya tatapang ho nitong i-addict nga kasi. Kaya kung kayo, ibalik nyo nga yun, pagmumukha para makita. Kung kayo ho'y nadalin itong grupong ito, ayan, isa ho na ho yung nahuli. Tuluyan na ho natin. Sayang ho yung effort ho ng mga pulis na manghuli na katulad nito kung iilan lamang ho yung mga magrereklamo. Kaya pailan na ho ninyo ng complaint pa doon sa iba pang mga naging biktima ng grupong ito na umiikot dito ho sa ilang barangay sa Quezon City. Oo. Mabuti na lang, mabilis talagang kumilos. Mukhang talagang pinaninindigan ni General Nick Torre yung kanyang 3-minute response sa sa anumang tawag ng mga residente. Ayan, nadali ka rin, loko ka. Marami nang binibiktima ito. Tsaka ang problema ho kasi, lalong-lalo na, halimbawa, ang boarding house, napapasukin nila, mga kababaihan. Mabuti sana kung nagnanakaw lang. Hindi na mabuti. Ang masama pa, bukod sa hindi pala mabuti. Bukod sa pagnanakaw, nang mumulestya pa ng, ng mga babae. Kaya baka kayo ho, nadali na nitong grupong ito. Tulungan ho natin ang Quezon City Police District na mahuli yung iba pang mga kasama nito. Congratulate natin siyempre yung mga nag-operate. Pinangunahan nito ni Lieutenant Colonel Jeffrey Gamboa at saka mga tauhan ng District Intelligence Division at Criminal Investigation and Detection Unit. Ayan, maraming salamat ho sa mga nagsagawa ng operasyon. Ayan, congratulations kay General Nick Torre dito sa inyong mabilis na pagtugon dito po sa reklamo ho ng ilang mga residente. Sinailalim na sa inquest proceedings ang lokong ito. Batay po sa report ni Colonel Randy Glenn Silvio. Yan, congratulations dito ho sa ngarang pagtugon ng ating mga tauhan ng Quezon City Police sa reklamo ng mga residente. Kasama din pala sa operasyon sina Lieutenant June Abogado, Police Master Sergeant Anthony Reggio, Police Staff Sergeant Arbin J. Dumlao at Police Corporal Ropino Bugcat Jr., Patrolman Kais Adin Porte. Ayan, sila ho yung nagtungo doon sa bahay ni Ma'am Lisa Acerto, na kung saan yung kanyang CCTV ang nakahagip ng pagbumuka nito pong akyat bahay na ito. Tulungan ho natin ang mga law enforcers natin na malutas ang krimen. Mag-file ho kayo ng reklamo kung kayo kasama sa mga biktima ng mga lokong ito.
Magandang umaga, Pilipinas! Ex-police at dalawa pa arestado naman sa bypass operation ng PNP sa Ormoc City. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Dating membro ng PNP at dalawa pa arestado sa kinasang bypass operation ng kapulisan sa siyudad ng Ormoc. Kinilala ng PNP mga suspect sina alias Ino 42 Anyos, high value individual, ex-police, residente ng barangay San Isidro, Ormoc City, alias Bin 42 Anyos at ang kanyang live-in partner na si alias Nina 42 Anyos, kapwa residente ng sitio Talong, barangay Luan sa naturang syudad. Nangyaring bypass operation 1:52 ng madaling araw sa sitio Talong, barangay Liluan, Ormoc City. Sa bypass operation na bilhan ng PNP mga suspect ng isang pakiting shabu at sa posisyon 11 pakiti ng shabu, bypass money, kalibre 38 na baril, 2 bala ng kalibre 38 na baril at isang bala ng shotgun. Sa kasalukuyan, inihanda na ng Ormoc City PNP ang kakulang kaso na isasampa laban sa 3 suspect, ang dating membro ng PNP at 2 kasamahan nito. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. Pabor ang Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang i-waive ng mga opisyal at mga kawani ng gobyerno ang Bank Secrecy Law. Ito upang masigurong walang itinatagong nakaw na yaman ang mga opisyal ng pamahalaan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ng Pangulo sa panukala ni Senate President Francis Escudero, dahil marapat lamang na may patupad ang accountability at transparency sa pamahalaan. Aasahan na niyang hindi magkakaroon ng negatibong sagot ang Pangulo, lalo pa kung ito ay para sa kapakanan ng taong bayan. Dahil sa umiiral na Bank Secrecy Law, hindi maaaring silipin ni naman ang bank account ng sinumang individual, kaya pahirapan na malaman kung may itinatagong nakaw na yaman o wala ang isang opisyal ng pamahalaan. Kasama na natin si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor po ng PBOX. Doc, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Opo, kumusta ho ang Taal? Well, continuous pa rin yung tremor na na-record natin last July 6. Mm-hmm. So until now, naramdam pa natin ito. And, pero nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Oo, pero yung sinasabing parang nabarahan ho yung daanan, kung kaya't parang nabawasan yata ang steaming? Yes, nung naglabas kami nung advice nung July 6, nabawasan yung steaming. Pero ngayon, may steaming naman ulit. In fact, kahapon, nasa around yung steaming natin sa Taal Volcano ay nasa around 900 meters. Okay. So, mukhang ano lang pala, baka nagpahinga lang. Nagpahinga lang sandali. Pero kasi po, yun nga, bilang tumaas yung RSAM natin, yung tinatawag natin real-time seismic amplitude measurement. Dahil most likely nabarahan at the time, and then at the same time, continuous yung tremor natin. Na until now, naramdaman pa rin natin. Kung sakasakali ba ito mga ganitong alert level natin makakaapekto kung ituloy yung pagkuha ng mga technical divers na sisisid sa ilalim ng lawa para hanapin yung sinasabing mga sabungero? Wala naman. Again, independent naman yung paglabas natin ng mga alert level sa kung anumang gusto ng ibang ahensya. We base our alert levels on the scientific data. Oo. Pero for sure naman, wala naman sigurong ginawang namomonitor naman natin yung mga activity sa loob po ng mismong, di ba, yung Crater Island. Makikita doon, di ba? Kasi ang dami yung CCTV, ang dami yung monitoring device na nakakalat doon, di ba? Yes, that's right. May mga CCTV cameras naman kami doon sa mismong crater. Sa main crater. Oo. Doon sa island mismo. Oo. Tsaka kalbo ngayon yun, walang mga puno kaya madaling makita kung ano man yung mga activities na gagawin doon. 'Di ba? That's right. Oo. Ganon din ba ang sitwasyon 4 years ago? Hindi naman talaga napupunuan yan, 'di ba? Wala masyadong puno kaya nga init-init pagka nagte-trekking ka doon eh.
Yes, that's right. Wala masyadong puno dyan. Kaya kapag nag-trek yung mga minsan nahihirapan kasi masyadong mainit, walang puno. Pero yung di ba dati yung sa mismong parang crater niya, merong pang mga viewing deck doon. Hanggang ngayon nandun yun? Wala na. Wala ng viewing deck yun. At bawal na pumunta talaga doon kasi the whole of the Taal Volcano Island is a permanent danger zone. Kasi di ba dati nakapunta pa ako doon eh. Ngayon wala na pati yung kabayo kayo. Pati yung mga kabayo wala na, no? After nung isang major eruption. That's right. Ayan. Ang Canlaon, kumusta, Director? Ang Canlaon ay nasa for the past 24 hours nakapagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes lamang. Okay. And kahapon yung sulfur dioxide nasa 1,385 tons per day lamang. So right now, maintain pa rin muna natin yung alert level 3 kasi just 6 days ago nakapagtala tayo ng maraming sulfur dioxide which is umabot ng 6,080 tons per day. So that was the second highest this year. Okay. So tignan natin, we'll still observe for a few more days. Ayoko na magtanong uli at may na. may record na tayo na pagka tinatanong yung mga nagsisiputukan. Tama na muna. Teka muna. Yung pondo para sa sa yung additional manpower natin maisasama doon sa budget? For budget deliberation? Hindi pa muna kasi ginagawa pa natin yung IRR. Wala pa? We were given 90 days. So meron pa kami isang consultation na gagawin next 2 weeks from now sa may sa Talawag. That will be the last consultation namin for the crafting of the IRR. And then afterwards, ipapasa na namin yung but definitely officer of the president. But definitely magdadagdag kayo ng tao o magre-regularize ng mga tao. Yes, that's right. Magdadagdag kami. Kasi yun naman ang isa sa mga agenda talaga ng ng modernization law ng ng PBOX, hindi lang pag-upgrade ng mga equipment kundi para na rin sa pag-capacitate ng ating mga scientists diyan, Matakin ninyo kalahati ng puwersa ng PBOX job order. Ngayon mare-regularize na sila. At sana nga po ay paglaanan ng pondo. Nakikinig naman yung mga policy makers natin, Director, kaya hindi kayo pababayaan. Promise. Yan. Salamat po sa suporta. Salamat, Director. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Okay, si Dr. Toto Bacolcol, ang direktor po ng PBOX. Maganda umaga, Pilipinas! Pero ito, muling nag-alboroto ang Mount Liwotobi, laki-laki. Pero ito po ay nasa silangan ng Indonesia. Sa ulat ng Geology Agency Head na si Muhammad Wapid ng Indonesia, umabot ng 18 kilometers ang abong ibinuga ng bulkan. Wala namang nasaktan o namatay, ngunit hinikayat ang mga residente doon na manatiling malayo sa bulkan. Sa loob po ng 6 na kilometrong permanent danger zone, magsuot din ng face mask bilang proteksyon sa asphalt. Noong Hunyo lamang, nag-alborito din ang Mount Liwotobi, laki-laki, at nagdulot ng kanselasyon ng maraming flights na papunta at mula sa Bali, Indonesia. Isinusulong ni Speaker Martin Romualdez ang panukalang batas na naglalayong tiyakin ang 20% discount at exemption sa pagbabayad ng 12% value-added tax ng milyon-milyong senior citizen at mga persons with disability at nagbibigay ito ng higit na promotional discount sa kanilang mga binibili at serbisyong kinukuha. Ang Panukalangan Act enhancing the discount on the purchase of goods and services of senior citizens and persons with disability ay naglalayong palakasin pa ang mga benepisyong natatanggap ng mga matatanda at saka yung mga may kapansanan sa kanilang pagbili ng mga produkto at serbisyo. Si Speaker Romualdez ang pangunahing mayagda ng Republic Act 10754 o Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability o mga PWDs. Noong ika-16 na Kongreso, nilagdaan bilang batas ang RA 10754
noong March 23, 2016 sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Benigno Aquino III. Sa bisa ng batas na ito, naging exempted sa 12% value-added tax ang milyon-milyong persons with disability sa pagbili ng mga piling produkto at mga serbisyo. Magkapatid na kuryente, isa patay. Isa naman na nasugatan sa Hermosa, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, RH 37. Danny, good morning. Isa ang nasawi habang isa ang sugatan sa magkapatid na nakuryente 1:30 kahapon ng hapon sa Building A, Yugbo Building tipo high-tech, Eco Park, Barangay tipo Hermosa, Bataan. Kinilalang nasawi ni si RG Sabandal, 32 anyos, habang sugatan naman ang kanyang kapatid na si Rodel Sabandal, 28 anyos, kapwa residente ito ng Tarangnan, Samar at parehong nagtatrabaho bilang welder. Ayon sa paunang investigasyon, nagwe-welding si Rodel nang siya ay makuryente dahil sa tubig sa sahig. Tinakang iligtas ito ng kanyang mismong kapatid, ngunit pati siya ay nakuryente rin. Agad silang dinala sa Bay Point Hospital, Subic, ngunit idinikrang patay si RG pasado 2:00 ng hapon. Patuloy ang investigasyon sa naganap na insidente. Danny Cumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Cumilang. Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! 56 na makalipas ang 4:00 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalabhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas epektibo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga kwentong kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng ating madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog, malabanan ang puyat, pagod at stress. At syempre, pagka magandang tulog mo, magandang disposition mo sa kinabukasan, maganda ang pagharap mo sa hamon ng panibagong bukas. Ayan ha. Ilan lamang huyan sa mga benepisyo ng ultabayo kung kayo po may mga concerns, lalong-lalo yung mga magulang na gusto na hong i-recommend ito sa kanilang mga chikiting na mag-i-examen, mag-i-exam. Mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. May mga medical experts ho tayo na nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero wag natin kalimutan ha, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit na. At kung ngayon ho kayo bibili at online, po pwede ho kayong magtungo online sa ultabayo.net. Pagkatap, .shop pala, hindi ha. Ultabayo.shop, mali. Hindi .net. Ultabayo.shop, I-click ho ninyo yung QR code, tapos gamitin ho ninyo yung code na Kuya Angel to avail a 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Umabot na ng 95 ang mga namatay dahil po sa baha sa Texas, USA. May update tayo mula kay Joy John Balarete Acon mula po sa Estados Unidos. Joy John, good morning. Maganda umaga, Kuya Angel. Umabot na ngayon sa 95 na mga katao ang kumpirmadong nasawi sa pagpapatuloy ng pagbaha sa lugar po ng Kern County dyan sa Central Texas dito sa Estados Unidos. Dahil sa mga bagal na paggalaw at pabugso-bugsong lakas ng ulan, nahihirapan ngayon ang mga rescuer na makagalaw sa mga lugar na napektuhan ng pagbaha. Ang banta ng malakas na buhos ng ulan at thunderstorm ay nakataas pa din hanggang sa mga oras na ito at binabantayan ito ng mga otoridad hanggang mamayang alas 7 at alas 8 ng gabi oras dito sa amin. Kung kaya't ang operasyon ay talagang tigil muna dahil ang pagbugso ng ulan, Kuya Angel, ay maya-maya lumalakas, mamaya hinto at hindi makagalaw ang mga tinatawag na mga air assets, land assets at water assets ng federal government. At samantala, wala pang iniulat na Pinoy na nasawi pero may mga naapektuhan sa matinding pagbaha na narasan sa Texas. At ayon pa sa ating embahada, Philippine Consulate General sa Houston, wala pa silang natatanggap na impormasyon na Pinoy na nasawi sa nangyaring kalamidad. Lumabas na ang pagbaha
malapit sa San Antonio, Texas. Kaya nakikipag-ugnayan umano ang konsulado sa Filipino community sa Kerr County, Kerrville City at Shen, Texas. Ang lugar na ito na matinding napiktuhan ngayon ng pagbaha, Kuya Angel. Ibig mo sabihin, lumalawak pa, Joyjun? Yung Tama ka, Kuya Angel. At binabantayan ngayon ng mga otoridad ang pagbaha na maaaring umabot pa hanggang DMV or ito yung District of Columbia, Maryland at Virginia. Katunayan, dito sa Virginia ay binabantayan din ito ng mga otoridad at hanggang dito sa New Jersey, kasama na ang Baltimore at Philadelphia habang may papalapit sa amin ang tropical depression dito sa East Coast. Bakit? Mababa ba yung area na yan, Joyjun? Mababa siya, Kuya Angel. Kaya lang, itong tinatawag na Guadalupe River ay napakahaba ito. May nagdudugtong-dugtong siya hanggang pababa dito sa amin sa Virginia, Maryland at District of Columbia. Pero ano ito? First time ito nangyaring may ganitong kalawak na flooding? Tama ka, Kuya Angel. It's the first time na nangyari ngayon dyan sa lugar ng Kerrville County, dyan sa Texas. Ano yan? Heavily silted ba yung ilog? Kung bakit tumataas yung nagkakaroon ng flooding? Or talagang malakas, matubig lang yung mga dumarating na ulan? Na tropical matubig depression? Lang, Kuya Angel. Talagang malaki ang binababa na tubig ulan sa mga oras na ito. Pero kita doon sa mga picture, nabuwal pati mga puno, Joyjun, oh. Tama ka, Kuya Angel. Napakabilis ang pagtaas ng tubig baha, lalo-lalo dyan sa Kerr County. Kung kaya't nagulat ang mga residente doon, hindi lamang yung mga nagsasagawa ng summer camp, maging ang mga residente sa paligid doon ay nagulat sila kung bakit biglang tumaas ang tubig baha. Tapos binawasan, nag-budget cut pa para sa mga ganitong mga rescue program, rescue and rehab. Yan ngayon ang sinisisi ngayon ng mga lokal na residente diyan sa Texas, sa federal government. Bakit binawasan ang budget ng Weather Bureau? Maraming salamat, Joyjun. Pa-update na lang kami mamaya, ha? At isang magandang balita, wala namang Pilipinong apektado so far. Dyan po sa mga pagbaha na yan. Kaya lang, ang dami din Pilipino dyan sa Baltimore, sa Maryland, ha? Tama ka. Ito ang pang-apat na state na kung saan pinagsamang state na marami ang mga Pinoy. Thank you, Joyjun. Ingat. Maraming salamat. Magandang umaga. Balik sa iyo, Kuya Angel. Live mula po sa Estados Unidos, si Joyjun Balerite Acol. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po naman sa South Korea at sa mga suki natin dyan po sa Abolug, Cagayan. Eban lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. At magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa New Jersey, sa Petersburg, St. Petersburg, at sa marami pang bahagi po ng mundo. Pero sa mga kababayan natin dyan sa Amerika, ingat-ingat kayo, ha. Magandang umaga din sa Midnight Singers natin dyan sa San Diego, California, ha. Although malayo naman sila doon sa mga binabaha. Kaya lang, syempre, alam naman natin ng mga Pilipino, pagka ganito hong panahon ng sakuna, agad din ho silang tumutulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga nasasalanta, ha. Sir June Yambao, good morning. Manny de la Peña, Sir Art, si Tita Lloyd, si Tita Cora at Ma'am Linda. Ingat po kayo dyan sa San Diego, California. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, batiin ko rin ang happy birthday si Congressman Raymond Mendoza ng TUCP Party List. Ha? May kakambal siya, si Mike Mendoza, syempre. Ayan, ha? Nagdiriwang sila ng birthday ngayon. Ha? Happy birthday, Congressman Raymond Mendoza. Siya po ang poging mister ni Governor Lala Mendoza. Ha? Ay, kaya ito hindi kagandahan. Sa mga nakakakilala, kaibigan at mga naging doktor, si Doktora Corazon Colliantes Jose. Si Doktora po pumanaw na. Kahapon, ang kanyang labi ay nandyan sa Sanctuario de San Antonio Parish sa McKinley, Makati. Dati po siyang presidente ng Philippine Cosmetic Surgeons Association. Si Doktora Corazon Colliantes Jose. Nakikiramay po kami sa kanyang mga naulila. Ulitin ho natin, ang labi ay nasa Sanctuario de San Antonio Parish, dyan po sa McKinley, Makati. Maganda umaga, Pilipinas! 4 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Ma'am Lori, good morning. Ma'am Lori?
Ay, naputol. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan at magandang umaga din sa mga taga San Mariano, Isabela. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Iba talagang impact ho ng global warming, ano ha? Kasi sa bagay, wala pang tatalo sa Pilipinas dahil tayo pa lang ho ang nakaranas ng pinakamatinding bagyo sa buong mundo. Yung pamiminsala ng bagyong Yolanda. Balagan natin si Ma'am Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning, sir, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Narito ang ating weather update sa araw na ito. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Batanes, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan, Sultan Kudarat at Babuin Islands, magiging maulap ang papawarin sa araw na ito at may mga pag-ulan pa rin. Posible ang mga pag-ulan any time of the day dahil pa rin sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasan sa panahon liban sa mga localized thunderstorms. At wala po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala rin pa yung inaasahan. Pero maging updated pa rin tayo sa magiging lagay na ating panahon by listening and monitoring yung ating Pag-asa weather updates. Yan ang latest mula dito sa weather forecasting section ng Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Lori, parang lumawak yata. Nadagdagan pa ba yung mga lugar na apektado nung ano natin? Ng masamang panahon? Hindi naman. In a way, medyo malawak pa rin po kasi halos madaming lugar pa rin sa Luzon, especially the Luzon area and some parts naman sa western section naman ng Mindanao. Oo nga, bigla na dagdagan. Kahapon walang maaliwala sa Mindanao eh. Ngayon may mga cloud clusters na naman, ano ha? Yeah. Oo, sige. Ingat Ma'am Lori ha, ingat din sa ating mga kababayan. Thank you. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa, kaya kinakailangan ho ay patuloy tayong manalangin, ano ha? At patuloy din ho nating linangin ang ating mga kagubatan para pagka ganito hong may mga pag-ulan, hindi ho masyadong matindi ang impact, ano ha? Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacy, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mababangong family wrapping compound improved alcohol. Abayan ho yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRE, chibuk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Si Jonathan Lianes mula po sa DA Car, kasama na natin kasi kahapon sabi nila yung mga sunod-sunod na mga pag-ulan, nagbabadya na rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng mga gulay na nanggagaling dyan sa bandang norte. Sir Jonathan, magandang umaga po sa inyo. Sir Jonathan. Yuhu! Yes. Good morning, Congressman. How copy po? Ayan, oo. Kumusta dyan sa, maulan ba dyan? Well, ngayon lamang po biglang umulan. Pero hindi ko kalakasan na Kong Angel. It's normal. Even yung sa past 3 days, nitong nakaraang weekend, bagamat umuulan, hindi naman siya ganun kalakasan. Yung nga pong nababanggit na posibleng tumaas yung presyo ng mga gulay, batay po sa ating monitoring, particular po ng ating Agriculture and Marketing Assistance Division ng DA-CAR. Noong pong linggo, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ano po? Noong pong bell pepper, halimbawa, noong linggo po, ang presyo po nito ay nasa 60 hanggang 80 yung Sultan, yung California nasa 60 to 80. Yung pong presyo po natin kahapon, 60 to 80 yung Sultan, 50 to 80 naman yung California. So, yung meaning to say, normal po yung supply po natin. Ang isa nakita natin dito, halimbawa yung noong linggo po, yung broccoli,
yung untrimmed ay nasa 45 to 50, habang yung trimmed naman po ay nasa 120 to 130 kada kilo. Pero kahapon po, wala pong supply na dumating. Meaning to say, pagka ganun po ang presyo, yung kaka-harvest lang po ito, and on the way po yung mga produkto nating gulay dito po sa ating Benguet Agri-Pinoy Trading Center and sa ating La Trinidad Vegetable Trading Post, at saka pati po including na po yung mga private trading vegetable trading centers gaya ng dito sa Baguio sa may Hangar Market. Hindi, baka yung magandang presyuhan dyan, pero baka yung pag-transport dito. Kasi may mga apektadong lugar pababa eh. Ano ba, Central Luzon, malakas yung mga pag-ulan, di ba? Opo. Maaari pong, dahil po yung cause of delay nung delivery, gaya nung pagka meron pong ma-encounter na baha yung ating mga transport vehicles, maaring yun po ang magkakos ng pagtaas ng presyo dyan sa Maynila. Kaya yung patuloy po nating hinikayat ng ating mga kababayan para alamin po kung ano yung presyo ng ating vegetable trading center dito sa MAPTC. Nasa Facebook po yan, yung Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ito po, ang presyo po nito ay nilalabas tuwing alas 11 ng umaga kada araw. Magkakaroon po tayo ng tiya para malaman ano ba ang presyo ng gulay sa Benguet. Bakit ganito po yung presyo pagkadating po dyan sa Maynila. So kadalasan cost of transport na ang nagtitrigger ng pagtaas kung sakali man. Di ba? Kasi yung presyuhan naman okay naman diyan. At saka hindi pa naman apektado ng ANDAP, di ba? Wala pa naman masyadong ANDAP. Ang ANDAP po is normally nararanasan po natin, Congressman, tuwing bare months. The cold season, which is December, January, February. Okay. Yan po nararanasan yung ANDAP, Congressman. Okay, sige. So ngayon ang presyo natitrigger lang ang pagbabago noon nga pong transportation. Dahil maapektado yung mga dadaan ng mga lugar. Thank you, John. Magandang umaga. Okay, maraming salamat po, Congressman. Si Jonathan Llanes, Public Information Officer ng Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan kaya nagtitrigger ang pagbabago ng kaya dapat bukod sa mga gulay, dinidevelop na rin natin yung ating mga lugar sa pagtatanim po ng mga high value crop. Halimbawa nga po ng kakao. Katulad ng ginawa ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim dyan po sa mga nyugan sa lalawigan po ng Quezon. Nakatutulong din ito para sa soil prevention from erosion mula po sa mga mula sa mga nyugan dahil meron pong naka-intercrop na mga nyug. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. At bukod ho dyan sa paghakot ng mga planting material, tinulungan din po ni Dr. Helen Tan na ma-develop ang kanilang mga produkto, mapaganda. Kaya pati ho yung ibang produkto ng mga magsasaka, in-integrate doon ho sa tsokolate. Kaya meron ho silang mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Pero yung iba't ibang mga variants, i-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin at ipagmalaki. Dahil yan po ay proudly Pinoy made tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Proudly Pinoy made. Alam ho ninyo, nakakatuwa ho na dun ho sa katatapos na prestigious Longines Global Champions Tour na itugtog ang national anthem ng Pilipinas. Dahil ho sa panalo ng 14 years old na equestrian na si Zoe Elisa Co. Nakuha niya po ang first place sa show jumping championships category. 14 years old lang po ito. Anak po ito ni Congressman Saldico. Kaya sabi nga ni Congressman Saldico, nakakataba ng puso habang tinutugtog 3 beses.
3 beses tinugtog ang national anthem ng Pilipinas dito po sa prestigious competition na ito sa ibang bansa. Ano? Lupit, ano ha? Nakakatuwa. Sige nga, pakinggan natin habang tinutugtog. Baka naman mamaya iba yung tinugtog dun eh. Ayan. Put your hands together for the Philippines, Alicia Zerico. Elle est devant vous, please. Okay, nahuli nyo. Diba? Tatlong beses yan. 3 beses na tinugtog ang national anthem natin dyan po sa international competition na yan. Ha? Kaya congratulations ulit kay Zoe Elisa Co. Maganda umaga, Pilipinas! At saka syempre sa kanyang mga proud parents sina Mylene Co at Congressman Saldi Co. Oras sa buong kapuluan, 15 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 20 minutos na makalipas ang alas 5 na umaga. Uy, nako, matindi itong problema ng Maynila. Nadiscover ni Yorme Isko, wala ring medical supplies ang lungsod ng Maynila. Anyari, Boy Gonzales? Boy? Kuyang Angel, wala nang hawak na mga medical supplies ang 6 na pampublikong ospital na nasa pangalaga ng Manila LGU. Na-discover ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang kalagayan naman ito ng kanyang bisitahin ng tulad ng ospital ng Maynila na kahit panturok ng bakuna ay wala na. Sinabi pa ng alkalde na buwan pa ng Setyembre at Pebrero ay bumitaw na pala ang mga kumpanya na nagpapadala ng medical supplies dahil sa mga naantalang bayarin. Maging 44 na health center sa 6 na distrito ng lungsod ng Maynila ay halos wala ng mga supply ng gamot, vitamins na dapat sana'y libreng ipinapamahagi sa mga residente. Nabatid na matagal nang ireklamo ng mga tauhan ng ospital ang problema pero hindi ito tinutugunan at pinapansin ng dating namumuno ng Manila Health Department na si Dr. Arnold Fox Sapangan. Gagawa naman ng paraan si Yorme Isko na masolusyonan ang nabanggit na problema kung saan may mga nakausap na siya na magsusupply muli ng mga kinakailangan na mga gamot habang tinitiyak niya sa mga doktor, nurses, medical staff at barangay health workers na handa ang Manila LGU na suportahan sila sa abot ng kanilang makakaya. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Uy, ano yan? Hindi na nabayaran yung mga kolektor ng basura. Pati yung supplier ng gamot, hindi rin nababayaran? Ano ba yan? Oo, kaya wala na rin mga supply na mga medical. Ay, susunod. Halimbawa, itong Hospital ng Maynila, Santa Ana Hospital, yung ibang mga niya na pinatatakbo, Tondo Hospital, dyan sa Abad Santos. Ay, susunod. Sige. Sana nga matugunan kaagad yung problema niyan. Thank you, Boy. Maraming salamat. Ha? Si Boy Gonzales. Si Boy Gonzales mula po sa Maynila. Malacanang, pinayuhan naman ang publiko lumipat sa mga government hospital para sa pangangailangang medikal. Detalye ng balita mula kay Let Narciso Arish 14. Let, good morning. Hindi kailangan ng guarantee letter sa mga ospital ng gobyerno. Kaya naman payo ng Malacanang sa mga kababayang nangangailangan ng serbisyong medikal, lumapit sa mga ospital na pinatatakbo ng Department of Health. Tinukoy ni Palace Press Officer Claire Castro ang ilang government hospitals na maaaring puntahan gaya ng Philippine Medical Center, Lung Center of the Philippines, NKTI, Philippine Health Center, East Avenue Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center at iba pa. Ayon kay Castro, sa mga ospital na ito ay mismong social worker ang tumitingin kung kwalipikado ang pasyente at hindi ang politiko. Ginawa ng palasyo ang pahayag kasunod ng anunsyo ng mga pribadong ospital na hindi muna sila tatanggap ng GLs dahil sa hindi pa nababayarang claims. Ang GLs ay nanggagaling sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga senador, kongresista, gobernador, alkalde hanggang barangay chairman. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Si Kadani, Danilo Bolos, leader magsasaka po sa Nueva Ecija, kasama na ho natin. Kadani, magandang umaga po sa inyo. Ay, ano po, magandang umaga po.
Ay, kumusta ho ang harvest? Nung nakarang tag-araw po, ayos po yung ani natin. Okay. Naging suliranin lang po yung mababa ang presyo ng palay. Yun nga ang problema. Maganda ani, mababa presyo. Magkano bilihan nung huli? Nung nakaraan po kasi 15 pesos po yun. 15? Opo. Ngayon ho, magkano ho ang bilihan ngayon? Sa monitoring po namin, sa Tarlac, Pangasinan, at sa Bulacan, nag-o-11 ang 8 hanggang 11 po. Magkano? Pinakamataas po yung 12. 11. Anong pinakamababa? 11, 12. Anong pinakamababa? Meron pa pong nag-8 pero minimal lang po, hindi naman po ganun ka yung 8. May Ginoo, 8. Ang cost of production nyo nasa mga 14. Opo, ganun na nga po. Di, lugi. Opo, medyo lugi po talaga doon pagka ganun po yung kalakaran. Kayo ho ba, ang tinatanim ho ba nyo, ang tawag dito? Ang tinatanim nyo yung tawag dyan, hybrid o inbred? Ako po, hybrid po talaga ako kahit tag-ulan at tag-araw. Di dapat may mga subsidy ho kayo natatanggap kasi hybrid yung inyong tinatanim eh. Ay, opo, meron naman po. Nakakakuha po kami ng fertilizer at libre naman po yung binili mula sa kagawaran. Ayun. Pero, magkano pa rin ang lumalabas ng cost of production? Pagka po hybrid kasi, nasa 15-16 na po yan. 15-16? Opo. Hindi binibili ng NFA kasi hybrid na yan, di ba? Di ba sabi nga nila, oo. Binibili naman po ng NFA. Pero hindi lahat. Opo, susunod po tayo sa kalakaran ng NFA. Siyempre, marami po yung nagdi-deliver. So, pipila po tayo. Ngayon ba? Hanggang ngayon, dami pa rin pumipila? Wala na po. Stop buying po ang NFA natin sa Nueva Ecija dahil puno na po talaga yung bodega nila. Wala na po talaga pagsasaksakan. So, sinong namimili? Nung middleman na? Yung mga trader na? Ganun na po. Kasi sa Nueva Ecija po, tapos na po yung anihan. Okay. Patagal na po. Actually, taniman na po. Nasa stage na po na nagta-top dress, nagsa-second application ng fertilizer. Tulad po namin, nasa stage po kami ng second application. So, aani po kami by September pa po. By September pa. Sana naman pagdating ng panahong yun, mataas-taas na ang bilihan. Ano ha? Yun nga po. Actually, kahapon galing po kami sa kagawaran ng pagsasaka. Nakausap po namin si Secretary Francisco Chu Laurel. Oo. So, binigyan naman po kami ng pag-asa ng kagawaran ng pagsasaka na mukhang magbabago naman po at magiging ano po ang NFA, talagang yun po yung mandato nila na mamili, talagang gagampanan naman daw po. Actually, doon din po si Administrator Larry Lacson. Kadani, gaano kalawak ba taniman ho ninyo ng palay? Yung sa personal ko po? Apo. Ay, medyo malawak po dahil masipag po tayo magsasaka. Opo. Medyo ano po. May kalawak. Pero sapat na para makapagpaaral ng mga anak at mga apo. Ayun, oo. Actually, dalawa po yung anak ko na pagtapos ko sa pagsasaka, parehong abogada po. Kita ho ninyo, ano ha? Oo. Pero dahil malawak yung inyong sakahan. Pero yung maliliit na holdings lang, yun ang talagang namumroblema. Diba? Medyo ano po kasi, yung bang inuutang po yung puhunan. Medyo talagang masakit po sa katawan po yung ganon. Pero pagka maliliit ba, binibigyan din ng hybrid seed? Hindi na? Meron din po. Meron din. Bakit marami? Hindi po kasi sa magsasaka. Oo. Kung ano gusto po nila. Kasi umiiral naman po yung farmer's choice. Kung gusto nila ng hybrid o inbred. Kung namimigay nga ho ng libreng hybrid, bakit yung iba nag-resort pa rin sa inbred? Kasi po meron pong magsasaka na nahihirapan pong mag-alaga sa hybrid. Ganun po yan. Tsaka yung puhunan po medyo mataas ng konti. Ayun. Kasi mataas nga ang puhunan pagka hybrid. Pagkatapos ganun din naman ang bilihan. Nasa 15-16. Yun na po yung isang masakit. Pero kung kukwentahin po ng halimbawa po, katulad ko, halimbawa naka 10 tons po ako. So marami na po yun kasi ang standard po na anihan dito sa amin sa Nueva Ecija is nasa 5 to 8 tons. Kung makaka 10 tons naman po tayo sa hybrid. So, babawi ka pa rin. Yun nga lang, medyo medyo intensive ang fertilizer at saka ang iba pang mga inputs, ano ha? Okay, katulad po ngayon, nasa 1,600 po yung urea at saka po yung 14.
Dati magkano? Dati nasa mga 800 lang yan per sako eh. Opo, 850 po. O, kita nyo? Pinakataas na po yung 1,000. O, tapos ngayon 1,600. Opo, 1,600. Nadoble. Sus, may Opo, yun nga po yung sa anong pinakikiusap namin, nang bumaba lang po yung inputs ng mga magsasaka. Siyempre po, yung pamahalaan, wala naman po talagang para ibaba yung mga ganyan dahil hindi naman po nila nasasakupan. So yun lang po sana kaiusap namin. Bumaba po sana yung... Oo. Tsaka sa mga konsensyahin na lang natin siguro yung mga trader. Di ba? Isa pa po yan. Sila po yung nagpapahirap sa mga magsasaka. Oo, total... Hindi po dapat ganun eh. Kasi sinasakyan po kasi nila yung mga anunsyo ng pamahalaan. Tulad po nung P20, yung 20 pesos na bigas. Oo. Hindi naman po lahat ay bibili nung makakabili ng 20 pesos. Meron naman pong tao na pinipili yun upang makabili lang. So, yun po yung ginagawang dahilan. Bali, kasi po dati, para maipababa nila yung presyo ng palay, ang ginagawa po nilang dahilan yung importasyon. Sa amin po, kahit na mag-import, hindi naman po kami naapektuhan nun eh. Dahil nga po, maganda naman talaga yung mga production natin na palay at saka yung bigas po, quality talaga sa pagkain. Nagasgas na po siguro yung dahilan na importasyon. So ito naman po yung sinakyan nila ngayon. Pero sa amin naman po, pakikipag-usap namin po kay Secretary Kiko, mukha namang may ginagawa naman talaga sila na para ito masupil po itong mga abusadong mga trader. Sana po agad-agad bago mag-ano sana po magkaroon na ng yung ginagawa po nila sana umepekto na para sa kapakanan naman po ng mga magsasaka natin. Sige. Kadani, kasama niyo ho kami sa panalangin na sana nga po makonsensya yung mga mamimili. Kasi ilang porsyento lang ang kayang bilhin ng NFA eh. So dapat dun sa total tumubo naman na sila ng malaki, di ba? Wag naman masyadong baratin, kawawa naman yung ating mga magsasaka. Kadani, thank you ha. Maraming salamat po. Salamat. Okay. Si Ginoong Danilo Bolos, isa pong leader magsasaka dyan po sa Nueva Ecija. Mantakay nun yung production cost. Nasa 14, 15, bibilihin nun niya ng 8, 10, 11. Di ba? Isang gaganahan pa bang magtanim ang magsasaka niyan? Maganda umaga, Pilipinas! Ilang presyo ng karne at gulay sa 7th Avenue, Caloocan, bahagyang tumaas. Sa report mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay, nawawala si Edwin. Edwin, yuhu. Yung nga palang Longines Global Champions Tour ay ginanap sa Monaco. Kasi marami nagtanong dito sa akin. Sabi, saan ba nangyari yan? Ba't pinatugtog ang national anthem ng Pilipinas? Sa Monaco po. General Torre, suportado ang panukalang gawing National Support Unit, ang PNP Air Unit. Detalye ng balita mula kay Edjal Parao sa RH52. Edjal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nagpahayag ng suporta si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa panukala ng NAPOLCOM na pahusayin pa ang kapabilidad ng air unit ng pambansang pulisya. Ayon kay Torre, welcome at pinag-aaralan na ang ideyang gawing National Support Unit o NSU ang nabanggit na hanay. Aminado kasi si Torre na tumaas ang maintenance din sa hangar ng unit na nasa ilalim pa ng Office of the Chief PNP mula sa 1.9 million pesos patungo sa 24 million pesos taon-taon. Sabi ng Top Cup, sisilipin nila ang efikasya ng air unit, maging ang cost-benefit sakaling tuluyang gawin ito ang NSU. Unang inilutang ni NAPOLCOM Vice Chairperson Attorney Rafael Quirinisan ang suwestyon sa kadahilanang krusyal ang gampanin ng air unit sa disaster response at iba pang uri ng pagpapatrolya sa panahon ngayon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Nangako naman si Congressman Ferdinand Martin Romualdez na isusulong ang panukala upang mapalakas ang ekonomiya at maabot ng bansa ang upper middle income status. Ibinahagi ni Congressman Romualdez, ang speaker ng katatapos ng 19th Congress, ang kumpiyansa ni Finance Secretary Ralph Recto na maaaring marating ng Pilipinas ang UMIC o upper middle income status sa pagpasok ng bago matapos ang 2026. Batay ito sa datos ng World Bank at sa itinatakbo ng ekonomiya ng bansa. Para may sakatuparan ito, sinabi ng mambabatas na dapat ituon ng 20th Congress na magbubukas na sa mga susunod na linggo ang pansin sa mga panukalang promote inclusive growth,
improve public service at support investment in infrastructure, digitalization at human capital development. Sinabi pa ni Congressman Romualdez na napakahalaga ring isama sa prioridad sa legislatura ang mga panukalang magpapalakas sa food security, magpapalawat sa access ng abot-kayang serbisyong pangkalusugan at edukasyon at magpapabilis ng implementasyon ng mga programang pang-infrastruktura sa ilalim ng Build Better More program. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga nag-aabang kay Sherwin Alparo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga taga-barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City, lakasan nyo na yung mga radyo, telebisyon. Baka kayong matsyempohan ng gwapong team ni Sherwin Alparo. Wala yang gagawin kundi mamigay ng pera. Maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa 7th Avenue, Caloocan ngayon. Si Edwin Duquet na mamalengke. RH23, Edwin. Ay, buntag Kuya Angel. Ay, buntag Kuya Angel. Medyo mura pa rin yung presyo ngayon ng manok. Dito sa 4th Avenue, sa Graceburg, Caloocan. Nasa 230 yung kilo ng manok. Doon nasa mga mahilig naman sa live chicken, itong Chinese chicken. 350 yung kilo, yung live native chicken naman. 500. Yung mahilig naman sa pato din Kuya Angel, yung babae, 500. Yung lalaking pato naman, ay 700 pesos yung live mabibili rito sa 7th Avenue. Sa presyo naman ng karne, merong 360, may nagbebenta ng 370 at yung ibang paliking katabi nito, merong 400. Yung kasim, 370, ang pork chop, 370, ang giniling, 380, yung pata, 340, at yung liempo, 420. May isang katabing palengke naman dito, nagbebenta ng 460 pesos yung kilo ng liempo. Ang kambing na natiling 500, 460 yung ulot pa, yung papaitan naman 250. Sa presyo ng bangos, mataas pa rin ang presyo ng isda Kuya Angel dahil 260 yung presyo ng bangos. Ang galunggong 250 hanggang 260. Yung sugpo, merong 480. Ang pinakamahal dito yung 1,002, habang yung mahilig naman sa lato, makakabili ka rito ngayon lang na 200 pesos bawat kilo. Sa yellow bean, 360 yung pinakamalaki. Yung medyo maliliit ay 180. Sa tilapia, 170 hanggang 220. Ang presyo naman ng mga gulay, mababa pa rin yung presyo ng gulay na yung kamatis, nasa 30 pesos. Yung malalaki, yung magandang klase naman ay 60 pesos bawat kilo. Ang labanos, bumaba sa 60 pesos. Ang talong, 80 hanggang 100. Yung bilog, 120. Habang yung luya naman ay 120, ang sibuyas 140 hanggang 160. Ang presyo ng bawang 160 hanggang 180. Yung malilit naman, makakabili ka ng 140 habang yung sayo, 40 pesos bawat kilo. Sa repolyo, 70 hanggang 80 pesos. Ang pechay bagyo, 60 hanggang 70. 80 naman yung Tagalog, habang yung patatas, 40 hanggang 60 pesos. At yung siling laboy, yung gingel, nasa 70 pesos pela habang yung bawat kilo. Yung kechay na natiling 700 ang kilo. Ang broccoli, bumaba ng 190 mula sa 220. Yung siling panigang, 50 hanggang 70. Yung siling bacopa, ito yung bell pepper, 40 hanggang 90 pesos bawat kilo. Sa mga prutas naman, makakabili ka ng 60 to 70. Ang presyo ng latondan, habang lakatan naman 70 to 90. Pakwan, merong 80. At ang melon ay 80 bawat isa. Sa presyo ng bigas, makakabili pa rin ng 48 hanggang 70 at yung dinurado at malagkit 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ko yung ating price monitoring report mula pa rin dito sa 4th Avenue sa Graceburg, Caloocan, RH23. Edwin Duque nagulat sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin. Mantakin mo, 48 ang pinakamurang bigas pagkatapos binibili nyo sa magsasaka ng 8 pesos per kilo. 8, 8, 10, 11. Grabe naman kayo tumubo. Maganda umaga, Pilipinas!
Hala, may nanalo na, may nakadali na sa 21,000 pesos ng premyo ng ating mahiwagang tunog. Oh, yan. Galing, ano ha? Oh, sabi ni Tunog Master Mabel Aribe, just now, may nakakuha na sa ating mahiwagang tunog. Congratulations kung sino man yan, ha? Bukas natin i-reveal kung sino yung winner natin ng mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Doon sa mga taga-barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City, lakasan yung radyo, telebisyon. Pagkatapos nating mag-commercial, mag-aanunsyo si Sherwin kung meron na siyang nahuli. Oras sa buong kapuluan, 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. 44 makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nabing ultabayo, ito po ay postbiotic with Lactococos lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococos lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan. Ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Ayon sa mga dalubhasa, yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Siyempre, pagka magandang tulog, nanunumbalik din po ang sigla ng ating katawan. Ayan, kaya kinabukasan, maganda ang ating disposisyon. Isang oras bago matulog, mga 2 kapsula, mas epektibo po, sabi ho ng mga dalubhasa. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed, at sa iba pang mga pangunahing butika. Ayan, ha? At wag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon, kung gusto nyo mag-avail ng 10% discount, punta ho kayo sa ultabayo.shop at i-click po ninyo yung QR code. Gamitin po ninyo yung code na Kuya Angel. Matik yan. 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Sandali lang, Val Gonzales. Mamimigay muna tayo ng pera, ha? Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Sherwin, sino yung nahuli mo, Sherwin? Yes, Kuya Angel, dito nga sa Barangay Bagbag sa Novaliches ay nakita natin ang isang nanay na nagwawalis kanina habang yung kanyang radyo ayun pagkalakas-lakas ng radyo nandun sa isa sa bukanan para madinig natin kagad. Pangalan niyo po? Evelyn Moro Laguna. Si Nanay Edeline. Nanay Edeline, palagi ka nag-tune sa DZRH? Yes po. Everyday. Everyday, talaga naman. Nay, kailan pa yung radyo nyo? Para may katagalan na yung model ng radyo nyo. Ano po, mga 10 years na po. 10 years. So may CD player pa yan? May CD player, no? Oo, cassette. May cassette. May cassette pa? Oo. Hindi 10 years yan. Pero may cassette pa rin yung kanya. May cassette pa, oo. Pinadala ba yan sa inyo ni General Yamasita? Hindi naman. Joke lang. Sige, bigyan mo na ng premyo si nanay. Yung pamilya daw niya mga magsasaka. Ganun? Nagre-react siya doon sa mga binabanggit mo na tama naman na bakit gano'ng kamura binibili yung mga palay ng ating mga kababayan. Oo naman. Oo. Kasi po, ang kamag-anak ko po, taga Masbate. Yan ang hanap buhay, puro palay. Puro palay. Oo. Lupit na yun, no? Nakakaiyak. Simula ng mga pinanganak mo. Nakakaiyak yung presyo. Mantakinunin nyo. Ang planting, ang cost ng production. Ano po, nagpapasalamat kami na ang bigas ngayon, binigay ni President Bongbong Marcos ng 20 pesos bawat kilo. Okay. Malaking tulong po sa amin na magsasaka. Oo. Lahat na sa mga mahihirap po. Oo. O siya, sige, naiiyak na si nanay. Hirap naman. Bigay mo na 1,000. Mas gusto ko pa manalo ng mahiwagang tunog na yun. Nadali na, 21,000. Di ba yung mahiwagang tunog, nagpipiga na may trangkaso? Ano nagpipiga na may trangkaso? Hindi Hindi ba yun? Hindi, ano yun, namamlansya. Ay, ba't ko ba nakuha? Ikaw taas, bagay, may nanalo na
May nanalo. May nanalo na Ma'am pagkatapos niya maglaba gamit. Pero ito, dahil kayo naka-tune in sa programa natin na Magandang Umaga Pilipinas. At sino paborito ang announcer pag umaga? Si Jerry ba at saka Palmer, Okay lang na. Angelo Palmoles po. Ayan. Okay lang na. Hindi naman tayo kandidato. Ay, hindi tama ba? Angelo Palmoles. Basta Magandang Umaga Pilipinas. Palmoles lang tayo napapakinggan niya na nagtatalakay tungkol sa mga magsasaka. Kaya paborito kanyang pakinggan tuwing umaga. Dahil paborito mo si Angelo Palmoles, eto meron kang 1,000 pesos. Sa inyong lahat. At syempre meron ka rin Diesel H Grocery. At Diesel H na imbak na bigas. Yan, Lahat, lalo na sa DCRH po. At syempre meron ka rin Diesel H t-shirt para sa iyan natin. Salamat po sa inyo, mga namamana. Kala ko lahat, pati presidente, pasasalamatan mo. Maraming salamat ate para sa iyo nga patuloy na pag-tune in palagi sa Diesel H. Yan naman Diesel H ang #1 na radyo sa iyong puso. DCRH po. Ang naman natin number 6, Sherwin Batalfaro, Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Ay, ingat lang ho kayo lagi. Magandang umaga din kay PGM Wick Veloso, kay si GM Roland Paulina, nakikinig din. Chairman, good morning At si Mayor Sene Mendoza, si Ambassador Harry Emping, Justice Max de Leon, at si Justice Henergito. Magandang umaga po sa inyo, Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Mas Malakas Promo. Magandang Umaga, Pilipinas! Alas 5:50, formal nang inilusad ng SM Development Corporation ang kanilang pinakabagong house and lot community, ang Symphony Homes. Sa isang symbolic toast, opisyal na inilusad ang Symphony Homes na nag-alok ng house and lot. Idinisenyo ito para sa smart living. So hindi na sila mga condominium ngayon, meron na rin silang mga subdivision. Tampok sa unang bahagi ng proyekto, ang community sa barangay Atlo Bola, Mabalacat City sa Pampanga na nasa 28 hectares. Kompleto po ng amenities tulad ng clubhouse, swimming pool, sports facilities at pet-friendly park. Alok ng Symphony Homes ang SMDC ang single attached at saka mga townhomes. Bukod sa modernong bahay tampok din sa programa, ang pagtatanim ng mga katutubong puno sa Pampanga gaya ng Nara, Balakat at Dao bilang pagpapatibay sa kasaysayan at kolaborasyon sa kalikasan. Sa ganitong paraan, pinaiigting ng proyekto ang koneksyon sa lokal na komunidad sa kanyang kapaligiran. Malapit din ang Symphony Homes sa Clark International Airport, SM City Clark, NLEX, SCTEX at planong North-South Commuter Railway. Inaasang matatapos ang unang phase ng development sa ika-4 na quarter ng 2029. Magandang Umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang, ACES na umaga. Ang nyog sa Central Visayas binigyan ng dagdag nakita. Pwede na silang mag-alaga ngayon ng kambing. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich My Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Inaasamang magkakaroon ng dagdag nakita ang mga magbinyog sa Central Visayas sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kambing mula sa Department of Agriculture, National Dairy Authority o MDA sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. 80 dairy goats ang ipamamahagi sa mga coconut farmers sa Cebu at Bohol provinces. Ayon kay MDA 7 Project Development Officer 1 Dennis Matlos, ang mga kambing na ito ay magbibigay ng dagdag na kita sa mga magninyog dahil sa produksyon ng gatas na maring ibenta sa halagang 90 hanggang 95 pesos kada litro. Ang mga benepisyaryo ay makatatanggap din ng mga kagamitan tulad ng forage chopper, milking machine at milk cans. Upang maging kwalipikado sa programa, ang mga magninyog ay kinakailangang nakarehistro sa NDA o Philippine CI Authority o PCA at magsumite ng letter of intent na nais nilang mag-alaga ng dairy goats. Ang CD o CFIDP ay isang 50 taong programa na naglalayong paunlarin ng coconut industry at tulungan ng mga magninyog na magkaroon ng mga mataas na kita at matugunan ng kahirapan sa mga kanayunan sa bansa. Ako si Bal Gonzalez, DJ Rachung na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Ang Scam Watch Pilipinas may babala sa bagong scam na online sa online messaging app.
Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Binalaan ng Scamwatch Pilipinas ang publiko laban sa bagong scam ngayon sa isang online messaging app. Partikular na tinukoy ng online scam watchdog ang Viber Debug na nagpapadala ng mensahe na mayroong pagbabanta o nagpapahiwatig na ikaw ay nasusundan na o nasusubaybayan. Ayon sa Scamwatch Pilipinas, isa lamang itong taktika ng pananakot na karaniwang ginagamit ng mga scammer o manduloko upang manipulahin ng isang tao o takutin. Ipinaalala ng watchdog sa mga user na hindi nagpapadala ng mensahe ang Viber gamit ang ganitong account, kundi sa pamagitan lamang ng beripikadong channels na may blue check mark. Red flag din daw kung hindi maklik yung profile ng sender dahil maaaring makita ang beripikadong detalye ng sender kung ito ay official account. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Diretsahan tinawag naman ang paglamag sa saligang batas ni ML Party List Representative Leila de Lima ang hirit ng impeachment court na magsumite ng panibagong resolusyon ng Kamara hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit de Lima na gawa na ng Kamara ang papel nito sa impeachment process at ang kulang na lamang ay umpisahan ang paglilitis. Una nang sinabi ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na isang patibong ang kautusan ng Senado dahil maaring ituring itong pangalawang impeachment complaint na labag naman sa konstitusyon. Bonsod nito, paalala ni de Lima sa Kamara maging maingat sa mga susunod na hakbang kaugnay ng impeachment. Magandang umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmano sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Albert Einstein. Ang sabi niya, "Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds." Kaya pagka kayo daw po medyo kinukontra ng iba, ang sabihin nyo patawan po. Alam naming mediocre lang po kayo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, 6 na umaga at 2 por 2.